Hello mga kadonatics! Kakapasok lamang, umepekto na ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Bakit? Dalawang infrastructure projects ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ipinahihinto na dahil sa kawalan ng budget at right-of-way. Biruin mo ang North-South Railway Project at ang inaasam-asam nating Metro Manila Subway Project ipinahihinto din. Nung napanood ko to, I was like, what the heck is happening now in the Philippines? Grabe! The groundbreaking of Manila Subway Project started in 2019 during Tatay Digong's term. Now, the targeted dates for the full operation and partial operation sa 2022 and then 2025 yung full niya. Pero anong nangyari? Sa 2022, may delayed because of the change of administration. This year supposed to be may Manila Subway na tayo na operational. But because of the 80% cutting of budget sa panahon ni Bangag, anong nangyari? Ipinahinto at ang sabi ng DOTR, hindi nga matapos-tapos sa panahon niya sa 3 years remaining term niya. Even sa 2028 mga kadonatics, hindi matapos-tapos yung subway na yan at saka yung railway station. Grabe yung galit ko while I was watching the video. I was like, what? Early in the morning tapos ito yung makikita mo? Grabe, panoorin natin yung video. Posibleng madelay o maantala ang ilang mass transpo project dahil sa budget cut o dahil sa issue ng right-of-way. Ayon sa bagong Transportation Secretary, may mga sinita rin siya nang mag-commute kanina gamit ang EDSA busway. Nakatutok si Joseph Moro. Tulad ng pangako niya, pagka-point sa kanya, nag-commute si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. At nang sumakay siya sa EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang sa monumento sa Caloocan, napunan niya ang mga sira-umunong mga elevator, mga nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at mga sirang orasan. Ginawa niya ito matapos ang turnover ceremony sa DOTR kaninang umaga. Sa malalaking proyektong pang-commuter na minana ni Transportation Secretary Vince Dizon kay dating Secretary Jaime Bautista sa turnover kanina, pinakamarami pang dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatakbo mula Laguna hanggang Pampanga at ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan. Sa datos ng DOTR, wala pang 30% ang naitatayong struktura sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana yung partial operability o yung pagpapatakbo ng ilang bahagi nitong Metro Manila Subway at yung North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Pero tila nalalagay na yan sa alanganin dahil sa ilang problema sa budget at mga legal na issue. Ayon sa DOTR, tinapya sana hanggang 80% ang pondo para sa mga foreign assistance projects ng DOTR sa 2025 na budget. Losing 80% of your budget is huge. No, it's a big problem. No, and but as you said, meron naman saan program, so we're going to have to work with the Department of Finance and the Department of Budget to see how we can save 2025. Nadiskaril din 80% ang kinat off sa budget ng railway project sa Pilipinas at ng Metro Manila Subway. Could you imagine that? Anong nangyari ngayon? Saan napunta ang budget? Sobra na talaga ang nakawan ngayon sa administrasyon. Biruin mo, may 873 billion pesos ang full budget niyan. Ang nangyari, 80% na cut off. Ang nakakaya dito mga kadonatics, kasi ang perang budget na ito galing sa JICA at sa ADB, sa Japan International Cooperation Agency at sa Asian Development Bank. Ngayon, if they're going to check the project at walang progress, it is a slap on the face to the Filipino people. This is a downright pathetic, total embarrassment sa administrasyong ito. Sa pag-arangkada ng NCR ang pagbili ng right-of-way o mga lupang dadaanan nito na may nakatira mga informal settler. Ayon kasi sa Department of Justice, hindi pinapayagan ng Republic Act 10725 ang pagbabayad sa mga informal settler na sisirain ng mga bahay. Ang kaso, kondisyon ng mga pautang para sa proyekto na dapat bayaran ang mga nakatira sa daraanan ng proyekto, informal settler man o hindi. I already talked to the OJ Undersecretary a few weeks ago, and they said... sa panahon ni Tatay Digong, walang problema ang right-of-way dito. Kasi alam ni Tatay Digong kung ano yung gagawin niya. May feasibility studies yan at nakausap ng mga tao doon. But
during this administration. Nag-demand sila ng mas malaki. And of course, 80% budget cut. Ay. We can get exemptions on these. No? We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the President. Plano ring isa pribado ang operasyon ng MRT3 at EDSA busway sa susunod na taon. Sa tuloy pa ring PUV modernization naman, kailangan aniyang bigyang pansin pa rin ang abot 20% ng mga jeepney driver at operator na hindi sumali sa programa. Less than 20%, buhay ang pinag-uusapan natin doon. No? Buhay ng mga tao yun. So, hindi porket less than 20% yun, hindi natin sila papakinggan. Nauna nang ipinagpaliban ni Dizon ang pagpapatupad ng cashless na transaksyon sa mga expressway. Pero sabi ng SMC Infrastructure, kailangan ng cashless at contactless toll collection para sa target ng Transportation Department na mapag-isa ang sistema ng dalawang toll operator. Does cashless mean zero, meaning isasara lahat ng barrier to people who have no RFID reader or whose RFID reader has zero or negative balance. So we will have to see. We will have to work with the toll operators. But I think first things first, we have to make sure that the current system in place is as efficient as possible. Oh no. Oh no, kawawang Pilipinas. Grabe yung epekto ng pagpalit ng administrasyon. Kaya, nanghinayang talaga ako bakit binoto ko si Bongbong Marcos. Siguro kung ibinoto natin si Leni, mas may magandang nagawa pa siya ngayon. I'm not saying na okay siya because I really don't like her. But siguro, if we could have chosen the lesser evil, mga kadonatics, baka mas maganda pa yung mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Ito yung total budget cut-off. I'm out now, but ipapakita ko sa inyo yung total budget cut-off. And 3, 2, 1, go. At release in 2021. Di ba't ang pangako mo sa'min ay kaginhawaan namin? Ngunit bakit ngayon tila bulong lang sa hangin? Dati halos makipagpatayan, pero nung lumipas ang ilang buwan, ay marami na ang namulat sa katotohanan. Sana ang pangako nyo mukhang napako lang ito. At libo-libong tao na ang nawalan ng trabaho. A few years, the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth on equitable in the country. In other words, we are going to build and build. Project of the Century. World-class underground transit. Major mass transportation breakthrough. At isang paglalakbay tungo sa kaunlaran. Ito ang nais ipagkaloob ng Metro Manila Subway para sa mga Pilipino sa nalalapit na hinaharap. 36 na kilometro ang haba ng underground railway transit na ito. At bilang kauna-unahang subway system sa bansa, nakatakda itong mag-ugnay sa North Caloocan sa Bulacan at Dasmariñas sa Cavite sa pamamagitan ng National Capital Region o NCR. Sa bilis na 80 kilometro kada oras, tatakbo ang subway sa 7 lokal na pamahalaan at 3 business districts sa loob lamang ng 30 minuto. Mayroon itong 17 istasyon mula Ugong Valenzuela City na magsisilbing depot hanggang sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay at FTI sa Taguig. Sa unang taon ng operasyon nito, inaasahan na kaya nitong serbisyuhan ang 370,000 pasahero kada araw. Samantala, idinisenyo ito upang tumanggap ng hanggang sa 1.5 milyong mga pasahero araw-araw at sa layunin na matugunan ang tumitinding pangangailangan ng sektor ng transportasyon sa ilang pinakaabalang lungsod sa Mega Manila at maibsan
ang mabigat na daloy ng trapiko sa maraming lungsod sa Kalakhang, Maynila, binigyang daan ang higanteng proyektong ito sa ilalim ng Build, Build, Build. Sa infrastructure program ng Administrasyong Duterte na Build, 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 itinuturing ang Metro Manila Subway na pinakamalaki, pinakaambisyoso at pinakamakasaysayang proyekto. Nagkakahalaga ito ng 7 bilyong dolyar o mahigit 335 bilyong piso. Malaking bahagi ng proyektong ito ay pinondohan ng gobyerno ng Japan sa pamamagitan ng JICA Official Development Assistance Loan na may annual interest na 0.10%. Nakatakda itong bayaran sa loob ng 40 taon at may grace period na 12 taon. Para sa disenyo at konstruksyon nito, lumagda ang Department of Transportation, Shimizu Corporation, Fujita Corporation, Takenaka Civil Engineering at EEI Corporation sa ilalim ng isang Filipino-Japanese joint venture, Design and Build. Gamit ang Japanese tunneling technology, ang Metro Manila Subway ay gagawing disaster resilient laban sa mga natural na kalamidad gaya ng lindol at pagbaha. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, ang subway ay flood-proof at kayang maging earthquake resistant laban sa malakas at mapapinsalang 7.2 magnitude earthquake o tinatawag din na The Big One. Maliban dito, ang first subway system na ito sa bansa ay gagamit rin ng automated platform screen doors na kaparehong teknolohiya sa Japan subway system. Water stop panels, high-level entrance for flood prevention, earthquake detection, at train stop system. Ang lahat ng makabagong teknolohiya na ito ay para sa isang grandiosong proyekto na unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Ika-27 ng Pebrero taong 2019 nang isagawa ang groundbreaking ng Metro Manila Subway. Nakatakda namang magsimula ang parsyal na operasyon nito Disyembre ngayong taon hanggang sa Pebrero 2022 para sa mga unang 3 istasyon nito, ang Quirino Highway, Mindanao Avenue Station, Tandangsora Station at North Avenue Station. At sa taong 2025, inaasahan na matatapos ang pagbuo sa subway at ganap itong mapapatakbo sa buong linya ng riles nito. Samantala, taong 1973 pa nang unang imungkahi ang konsepto ng isang underground transport system para sa Metro Manila. Ngunit sa paglipas ng ilang dekada, tila na isang tabi ang proposisyon ng mga nakalipas na administrasyon at nanatili na isang pangarap ang pagkakaroon ng isang urban underground mass transit. Pebrero taong kasalukuyan, sa kabila ng mga hamon ng pandemya, dumating ang Cutterhead ng unang tunnel boring machine na binansagang kaunlaran. Ito ang higanteng makina na gagamitin para sa paghuhukay ng lupa, pagdurog ng mga bato at paglalatag ng tunnel para sa underground railway system ng Metro Manila Subway. Join us in riding the tunnel boring machine and riding the first Philippine Metro Subway because ito ho ay paglakbay papunta sa kaunlaran. Marami pa hong programang ating bubuksan at partially operate at ating tatapusin itong taon na to. Nang sa ganon, mabigyang katugunan at katotohanan ang sinabi ng ating mahal na Pangulo, make the Filipino life comfortable. Sa kabuuan ay 25 tunnel boring machine para sa subway project ang inaasahang darating hanggang sa ikatlong quarter ng 2021. Sa Hunyo, nakatakdang simulan ang normal na paghuhukay para sa Metro Manila Subway at sa Oktubre naman pasisimulan ang paghuhukay gamit ang tunnel boring machines. Sa ilalim ng programang Build, 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 mithiin ng kasalukuyang administrasyon na pasimulan
ang Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Dito, tinitingnan ng pamahalaan na ang kakulangan sa infrastruktura ay isang sagabal sa tuluyang pag-unlad pang-ekonomiya ng bansa. Sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020, itinuturing ng Pangulo na ang tiyaga, pasensya at determinasyon ay mahalaga sa pagsusulong ng infrastructure projects sa bansa kahit sa gitna ng isang pandemya. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. I will not dwell lengthily on the nitty-gritty of our infrastructure accomplishments. Now, lest I bore you. Instead, we will release a comprehensive written report of our collective milestones and the details of accomplishments that remind us that perseverance, patience, determination will help us move forward even in the most difficult times. Para naman sa iba, ang pagtataguyod ng subway project na ito at ng Build, Build, Build ay isang napakalaking pasanin dahil sa utang na maiipon ng gobyerno. Ayon naman sa National Economic Development Authority o NEDA, ang unang yugto ng subway project ay inaasahang magpapabuti sa sistema ng transportasyon sa Kalakhang, Maynila, kalidad ng hangin sa maraming lungsod, at pagiging produktibo ng Metro Manila. Mababawasan din ang mahigit 2 bilyong economic loss araw-araw dahil sa matinding trapiko sa bansa. Sa kabila ng economic impact, iba't ibang kritisismo at hamon ng pandemya, tuloy ang pagbuo ng pamahalaan sa Metro Manila Subway Project. Nais ng kasalukuyang administrasyon na maaalala ang panahon ng konstruksyon ng iba't ibang proyekto bilang Renaissance of Philippine Infrastructure. Sa wakas po, magkakaroon na tayo ng subway. Now we can say we have truly modernized our transportation in this country. Let today's event be recorded in the annals of Philippine history as another first of the Duterte administration. Bridge to nowhere o game changer, karangyaan o kailangan. Para sa pamahalaan, ang pagbuo ng Metro Manila Subway ay pagtupad sa pangarap na maihatid ang mga Pilipino sa isang makasaysayang paglalakbay tungo sa pagbabago at pag-unlad.